Hello mga ka-farmers, good afternoon and welcome to my YouTube channel. So ngayong araw na ito mga ka-farmers magdi-disinfect po ako ngayon ng aking mga alagang native pigs dito. Kasi sabi ni Tito, kailangan na daw i-disinfect yung mga yung paligid nito mga ka-farmers. Yung gagamitin ko pang i-disinfect mga ka-farmers is Sonrox lang at saka asin. Yan lang po ang gagamitin ko para ma-disinfect yung kapaligiran nito mga ka-farmers. Kasi mga ka-farmers, talagang grabe na talaga dito nangyari sa amin. Marami na talagang baboy na nagkakasakit at saka yung isang biik na pinaalagaan ko, yung unang vlog ko na dalawa yon, isang babae at isang lalaki na kinuha ko doon sa ilog. Yung isa inalagaan at palakihin sana ng mag-aalaga sana dito sa amin. Pero kaso mga farmers, nung isang hapon nagpunta siya dito at nagsabi na namatay yung biik. So ayan mga ka-farmers, malapit lang doon lang yun sa kabila. So ayan mga ka-farmers, so kailangan talaga natin mag-disinfect kahit papaano para maiwasan natin yung mga viruses na paparating dito. At saka palagi nating palagi tayong magpe-pray kay God. Ito na sila mga ka-farmers. Ito siya mga ka-farmers, yung kapatid niya doon na kinuha ko doon sa ilog. Ayan na siya, sobrang laki niya ng mga ka-farmers. Ayan, sa awa ng Diyos ganyan din, lumaki na siya. Ayan. Yung kanyang kapatid inalagaan ng ng doon sa kabila. Kaso mga ka-farmers, nung isang araw pumunta dito na namatay na yung kapatid niya. So ganito sila mga ka-farmers, awa ng Diyos, masigla naman sila. Pero kaso ito yung ganyan may parang lumalabas na parang sa kanyang balat. So mga ka-farmers, na ako doon kung ano yung gamot. So meron ng gamot diyan mga ka-farmers na nilalagay. So okay lang kahit may ganyan, sabi ng sabi daw ng veterinaryo, ganyan din yan yung lumalabas, yung parang init lang daw, yung singaw pa din yan sa tao. Pero yung kinakatakutan ko lang mga ka-farmers, yung mga sakit na ito mga ka-farmers. Pero sa awa ng Diyos, wala naman. Pero kailangan talaga natin mga ka-farmers na magdobling ingat. At for safe na rin, kailangan natin mag-disinfect sa paligid nito mga ka-farmers. Ayan. So ito mga ka-farmers, isa na lang siya. Ayan. Yung kapatid niya nabenta na. Merong pumunta dito kanina na bilhin daw ito, pero hindi namin pinapunta dito. Natakot kami baka merong dalang hindi natin makikita yung virus na So yun, sa cellphone na lang. Ato yung isa doon bilhin daw. Pero hindi pa man sure kung bibilhin nila. So ayan, kapag mabili na ito mga ka-farmers, is dito sa at ito siguro na to ni Tito, hindi na papapasukin yung mga tao dito mga ka-farmers. Kasi for safety na rin. So ayan, ito yung gagamitin ko mga farmers na pang disinfect. So ito mga ka-farmers, yung timba na lagyan natin ng tubig. So ayan, punuin natin ito mga ka-farmers. Ito mga ka-farmers, punuin natin ito ng tubig yung timba. Tapos ilagay natin ito yung asin. Yung asin natin mga ka-farmers. Ubusin natin yung asin mga ka-farmers para mas maganda yung maganda yung kalalabasan. Ayan. Yung asin. At saka ito yung Sonrox. Ubusin din natin ito mga ka-farmers para matapang yung pag-disinfect natin ng virus. Saka ito naman mga ka-farmers is kalahati lang yung ilagay natin. Ayan. So konti-konti lang. Ayan. Para sa susunod, pinon tayong gagamitin. Ang nagay. So ito na mga ka-farmers, nagbula na siya. Ito mga ka-farmers, kumuha ako ng stick.
Ito yung ihalo-halo ko dito. Para para mga ka-farmers, yung asin is malusaw at pumunta dito. Magsama-sama sila. Ayan na. Lusaw na yung asin. Ayan. Hindi na makikita. Asin na, hindi na makikita mga ka-farmers kasi bumubula. Pero wala na, naramdaman ko wala na. Lusaw na yung asin. At saka ito na lang yung mga ka-farmers yung gagamitin ko. Kasi wala akong spray na malaki. So ito na lang gagamitin natin yung maliit. Ibubuhos natin dito. So yan mga ka-farmers, tapos ko nang i-disinfect. Ayan yung disinfectant mga ka-farmers, yung yung sprayer mga ka-farmers hindi na ako ma-function. Ayan hindi pa sila masyado mga ka-farmers nalinisan kasi walang tubig ngayon. Ayan. So mga ka-farmers, mag-iigib pa ako ng ng tubig na pang nila. Ayan na panglagay dito sa kanilang pagkain. So, ayan. Yung kanyang pagkain. So, ito lahat, ito mga ka-farmers, disinfect ko paligid nito para maiwasan natin yung viruses. Hindi na ako nakapag-video. Kasi, ayan, nakapag-video nung naglagay ako mga ka-farmers kasi walang tagahawak ng cellphone ko at yung yung stand mga ka-farmers natutumba. Ayan ito na. Disinfect. Hindi ko pa sila nalinisan, pero ayan, meron silang tubig. Ayan kasi pahirapan ngayon dito mga ka-farmers, walang tubig. Ang hirap. Ito, walang laman ito. Ito, merong tubig ito. Kanina, yung ko doon sa poso. Doon ko, doon ko nagkukuha. Tapos dito ko nilalagay yung sa hose na ito. Yan, kaso yung yung balon ngayon mga farmers is walang laman din. Kaya pahirapan yung tubig. Ayan Ito mga farmers yung dahilan kung bakit sobra talagang sobrang laki nito at saka wala talagang magpupursige na bumili nito kasi mahal daw yung kanyang mahal daw yung bili nito mga ka-farmers. Kahit mga ka-farmers 170 na yung kilo dito sa amin ng ng buhay, ng live weight ng baboy. Pero mahal daw. Kaya yun ang yung hindi namin pwede hindi namin pwede ito masira yung yung munting malagyan ng ng trapal o tarp yung paligid nito. Kasi meron talagang pumupunta dito at tinitingnan ito. Pero for secure naman mga ka-farmers is naglalagay kami ng mga Clorox na ito. Pero sabi na nagturo sa akin ito mga ka-farmers na sana bawal daw na papasukin yung mga tao dito kasi buntis na ito at doon sa likod. At ito naman palalakihin ito. So ito mga ka-farmers ito talaga yung iwan ko na lang kung anong gagawin ko nito. Kasi tumawag ako doon sa sa bayan kung sinong bibili nito. Walang bibili mga ka-farmers kasi maraming supply daw. Merong bibili pero yung kuha niya mga ka-farmers is 150. Tapos ko ang hirap naman ang ang mahal-mahal ng mahal-mahal ng pakain dito. 150 lang yung live weight niya. Ito nasira. Nasira ng ng hangin mga ka-farmers. So, kailangan talaga palitan naman ito. Sa kabila na ito, sa kanila na ito. Dito yung sa amin. Ayan Dito yung kay Tito. Dito nagsimula yung sa kanya. Ito sa kabila na ito. So mga ka-farmers, tapos ko nang lagyan ng ng disinfectant lahat ng paligid ng ng mga native pigs na ito.
So ito mga ka-farmers, nasira yung ano, yung sprayer na panggamit kasi yan no. Siguro mga tatlong taon na ito mga ka-farmers. Ito yung ginagamit ko dati nung nagtatanim ako ng ano ng tawag dito ng petchay. Ito yung ni-spray ko sa ano sa petchay mga ka-farmers. Pero kaso dahil sa ano, merong maraming naghihiram, ayan no. Pag-uwi dito, ito na yung nangyari. Giba na mga ka-farmers. So wala tayong magawa mga ka-farmers. Hindi natin pahiramin. Yan. Okay lang mga ka-farmers, si luma naman. Kaya hindi ko alam pala na sira na ito. Nung gamitin ko, ayan no, sira na pala. So nung ni-spray ko siya, lalong nasira. Tuluyang nasira. So ayan, bibili na lang. Sabihan ko na si Tito na bibili ng bago. Pang spray dito mga ka-farmers. So yung nilagay ko na lang mga ka-farmers is nilagay ko sa tabo at yung nilagay ko na lang pa konti-konti sa apakan ng ng baboy. Ayan. So yan mga ka-farmers, i-share ko lang sa inyo dito. Talagang hirap kasi yung pagbibili ng baboy dito mga ka-farmers is parang para nang nilang sobrang mahal ng feeds, tapos yung bili ng baboy is parang sobrang mura mga ka-farmers. So nakakaawa talaga dito yung ibang farmers dito sa amin. So ayan, wala kang magawa dahil yan yung bilihan dito mga farmers is mura. Tapos yung meron ditong protocol yung barangay na kapag nagkakasakit yung mga baboy dito sa paligid mga farmers, hindi na ibebenta. So kakainin niyo na lang yung baboy. Huwag dalhin sa kabilang bahay o sa merong mga alagang baboy kasi yung nangyari mga ka-farmers sa namatay na biik na yun mga ka-farmers, ikikwento ko sa inyo, is merong nagkatay ng baboy doon na kapamilya nila. So dinagdala siya ng karne ng baboy doon. At ang isa pa mga ka-farmers na malala is kumain sila ng karne ng baboy, tapos yung pinaghugasan nila ng plato, yung tawag dito sa amin lingo. Yan yung pinakain niya sa sa baboy. Yung sakit is napunta doon sa sa pagkain ng baboy kasi pinapakain niya ng kanin. So yan yung nangyari mga ka-farmers. So namatay yung baboy dahil yung infected ng ESF yung baboy na yun mga ka-farmers. Tapos kinain nila, tapos yung ng pagkain sa pagkain nila yung kumbaga parang natira nila na mga nung mga pinagkainan nila, yun yung ginawa nilang pang tubig doon sa pinagkainan ng baboy. So yun mga farmers, napunta doon yung ESF sa alagang nilang baboy na pinapalaga ni Tito sa kanila. So okay naman mga farmers, sabi ni Tito. Hindi pa siya mga farmers nagsabi ng totoo. Sabi niya daw kung pinapakain niya lang ng ipa ng mais. Pero syempre yung kanilang mga makikita mo talaga na meron talaga masasabi-sabi, di ba? So kailangan talaga mga farmers na mag-ingat tayo, meron chismis. Pero hindi yung chismis mga farmers kasi meron talagang nakakita mga farmers at pinagkakatiwalaan din namin siya. Mga farmers na ayun, ganun. So sinabi ko din kay Tito, sabi ni Tito, wala na tayong magawa kasi sa hirap ng buhay, sabi ni Tito, kapag mura or binigay na lang sa'yo, grab mo yung opportunity, nakakainin mo. Pero yung hindi mo inisip yung yung mangyayari, ganyan. So siguro dahil din sabi ni Tito dahil din sa wala makain, ganyan. So nakalimutan na yung ganyang proseso. Tapos dito sa bundok mga farmers, yung tao hindi nila alam, minsan nakakalimutan nila na ganyan talaga yung na kapag nahawa na ang baboy is hindi natin pwedeng kainin at pwede natin kainin pero wag nating basta-basta ilalagay kung saan-saan lang yung yung dumi natin, yung pinagkainan natin, kailangan nating itapon yun sa lupa, hindi natin para hindi makain ng mga ng mga manok. At saka yung manok pupunta doon sa alagang nating baboy, makakain ng magdumi doon, yung dumi ng ng manok is kainin ng baboy o din yan, tapos pupunta doon sa sa pinagkainan ng baboy yung kanilang napaka nila, tutuka din sila doon. So yung viruses mga ka-farmers is nandoon na dala ng manok. So yung yung manok is pupunta doon, so mahawa yung baboy, yung ating mga alagang baboy kahit native yan mga ka-farmers is kasi kumakain sila ng commercial feeds na ngayon, is mahahawa talaga sila. So kailangan talaga natin na magdobling ingat mga ka-farmers.
So ganyan lang talaga yung yung ating gawin dito. So ayan, kasi yung pinapakain namin dito mga ka-farmers sa aming native na baboy is ipa ng mais at commercial feeds na yung pinapakain namin. So yung sa aming inahin mga ka-farmers na native pigs at saka sa hyper na native na inahin at saka dito sa kanya, sa ito mga ka-farmers, so ayan. 7 kilong ang ipa ng mais at saka kalahating kilo ng commercial feeds mga ka-farmers yung hinahalo-halo. Ayan, tapos nilalagyan siya ng 2 kutsarang asin mga ka-farmers. Yan ang hinahalo-halo. Pero yung asin mga ka-farmers is kunti-kunti lang natin Kasi yung kapag masobrahan yung ating alagang baboy is hindi rin sila lalaki at hindi rin gaganda yung katawan niya mga ka-farmers. So ganyan. Tapos ito naman yung sa kabila na ito mga ka-farmers na mga maliliit na ito. Ayan. 2 kilo ng 2 kilo ng ipa ng mais at 2 kilo ng commercial feeds yung nilalagay ko. Pero depende rin yan mga ka-farmers, yung 4 na kilo hindi naman nila minsan mauubos. So pakunti-kunti lang yung nilalagay ko. Kasi kapag sobrahan ng ng pakain is magtatae din sila. At saka yung hindi rin maganda sa kanilang katawan. Yung ganyang pakain mga ka-farmers. Maraming salamat sa walang sawang pagsusupport at panonood nyo sa aking YouTube channel. And don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel. Happy farming mga ka-farmers!